atin lahat yan. Pero, paano? Paano magaganap sa atin na yung ito, si Jesus ay nagpunta sa impyerno para ikaw ay pumunta sa langit. So, paano ka maliligtas? Yan, hindi ko mo naman ginawa ni Jesus yun. Actually, yung pagpunta ni Jesus sa impyerno, ay ginawa niya para sa lahat ng tao. Pero hindi automatic na lahat ng tao ay pupunta na ng langit. Hindi. Meron tayong gagawin para mangyari sa atin yun. Ngayon, ang sabi nga niya, ang salita ng Diyos, ito nga, ang magtuturo sa atin. Alam niyo ba na ang gobyerno po ay merong libre na paaral? Kaya may public schools dito sa Pilipinas. Tama po ba? Na libre ang paaral dyan. Ngayon, hindi ibig sabihin lahat ng tao ay makakapag-aral ng libre. Kahit na libre paaral. Alam niyo po ba? Dito sa Pilipinas ay libre ang paggamot. Alam niyo po ba yun? Sa PGH, yung mga provincial na public hospital, kung totoo, libre yan. Hindi ka masisingilin talaga rin eh. Pero hindi lahat ng may sakit ay malilibre sa hospital. Halimbawa, bababa ako ha. Parang nakakalito. Ang ganda ng tiles nyo eh. Pwede ba akin na lang isa? Halimbawa, sabihin natin. Asa nga ba tayo? Kalito na naman ako. Nakita ko lang kayo magkapatid. Magkapatid ba kayo? Hindi. Magkakulay kayo eh. Sabay niyo bang binili yan? Nagkataon lang. Dapat linggo-linggo ganyan kayo. Linggo-linggo yan ang suot nyo ha. Every Sunday sa loob ng isang taon dapat ganyan. Uniform. Ayan, okay. Libre ang paaral. Kung gusto mo mag-aral, pwede naman. Walang bayad dyan kung tutuusin eh. Public nga eh, di ba? Ngayon, pero hindi ibig sabihin lahat ng mga tao dito sa Pilipinas ay makakapag-aral dun. Kahit libre. Ngayon, ganyan din sa Bible. Hindi ko mo sabihin natin, si Jesus ay nagpunta sa impyerno, ginawa niya to para sa ating lahat dito sa buong mundong to. Para tayo ay magpunta sa langit. Pero hindi ibig sabihin, mangyayari yun. Paano nga? Kung gusto mong libre paaral, kailangan mong mag-enroll at pumasok. Ang kaligtasan ay libre, pero kailangan mong pumasok. Ngayon, yung mga hindi pumapasok dito, hindi pwedeng pumunta ng langit. Kasi lahat ng mga tao na mahal si Jesus ay nagsisimba. Sabi nilang gano'n eh, hindi, sa puso naman eh, sa puso naman. Oo nga, dapat si Jesus nasa puso mo. Pero kung talagang si Jesus ay nasa puso mo, ikaw dapat nasa loob ng simbahan. Pwede ba namang, pwede, tulad nito. Meron ba kayo rito babawalin kapag pumasok? Wala. Lahat pwede lang, di ba? Pero pag ayaw kasi nilang pumasok, paano mo masasabing, kung gusto mo magpagamot, lahat libre naman ang gamot kung tutusin, no? Sa PGH, libre lang yung pipila ka nga lang. Pero ibig sabihin, pipila ka at papasok sa loob ng ospital. At kung gusto mong gumaling, pumasok ka sa simbahan. Tama po ba? Pumasok ka lang. Wala tayong pipigilan dyan. Ano yan? Magdala tayo ng batuta. Yung papasok point, gaganunin natin. Hindi. Pumasok ka. Tapos, sa paggamutan po, meron yung tinatawag na minsan, 1 linggo kang gagamutin. Minsan, 2 linggo. Katulad ng bulutong. Ang bulutong po ay 2 weeks. No? Kahit yung beke, 2 linggo yan. Sa hospital, minsan, mag-stay ka ng 1 linggo. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon sa simbahan, habang buhay kang nandito, habang buhay kang gagamutin ng Diyos. Aayusin ng Diyos yung buhay mo, aalisin niya sa iyo yung hindi mo maalis. Bakit ka nga lalapit sa Diyos? Kasi nga, hindi mo kaya alisin yung pangit sa iyo eh. Sabi nga sa tatay nanay ko noon, kung sarili ko nga, hindi ko makontrol, kayo pa ako kontrol. Sabi ko sa mga pastor, ang dami pong pastor na hinihila ko.
Sabi ko sa kanila, sarili ko, hindi ko nga mabago, kayo pa magbabago sa akin. Kaya nga kailangan mo ng Diyos kasi hindi mo nga kaya yung sarili mo. Kasi, kapag pumasok ka sa Panginoon, pumasok ka sa simbahan, sinasabi mo, Panginoon, ikaw magbago sa akin, hindi ko kaya nga akong mag-isa. Nakukuha niyo mga kapatid? So, pumasok ka lang. Ayan, marami pang bangko. Pwede lang, punta lang tayo rito. Tapos, ang isa pa, pakisabi nga sa katabi, kukontrolin mo na ang bibig mo ngayon. Hindi ka pwede nagsasalita ng pangit. No? Na parang ganito, may sakit ka. Gusto mong gumaling, hindi ba? Huwag ka nagsasabi na, mamamatay na ata ako. Hindi ko lang siya makita, mamamatay na ako. Tama ako? Bakit chismosa ka? Bakit may alam ka? Parang, ano ba yung ganda? May kantang ganyan eh. Kung wala ka, wala nang bukas. Okay? Kinuha na niya yung bukas, ngayon na lang at kahapon. Ito mga kapatid ito po ang advice ng Bible, no? Kukontrolin mo na yung pananalita mo. Huwag kang nagsasalita ng pangit na gusto mo pag-pray kita, pag-pray ka niya, pag-pray natin, na gumaling ka sa sakit mo, tapos pagdating mo sabi mo, sige, ang titigas ang ulo niyo pag ako namatay. Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi tatalab. Hindi tatalab. Sabihin nga natin, Panginoon, salamat sa kaligtasan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kasaganahan. Yan, control. Kaya sabihin mo palagi na kahit na anong nakikita mo, Panginoon, salamat sa kasaganahan. Kahit wala ka pang makita, huwag kang mag-alala, darating yan. Hello po. Ayan. Ngayon, pagdating naman sa kasaganahan, ito po yung bigyan ko ng pansin. Ganito po. Merong sinasabi ang Biblia kung paano maalis tayo sa kahirapan. Kasi sa ayat sa gusto natin, bakit wala na bang bukas kapag wala siya? If you will leave me, there's no tomorrow. Anong kanta na nga yun? Ha? Di ba team song nyo yun? Hindi. Ano pala team song nyo? Oo, meron palang team song sila. If you will leave me, there's no tomorrow. Nawala na ng bukas. Wala lang siya. Iiwanan mo lang ako, mawala. Ano palang team song nyo? Ha? Wala kang team song? Ay, hindi natin kakantahin. Okay. Wala na naman ako eh. Kasi alam niyo mga kapatid, pagka nakakita po ako ng inaantok, nagpapatawa ako. Nagjo-joke ako. Bakit? Para magising. Ano yung pinag-usapan natin? Nakalimutan ko na naman. Ano? Yung team song. Ikaw, hindi mo makakalimutan. Ano pala? Ano pinag-usapan na natin? Sa? Libre? Gusto mo libre kita? Hindi, libre lang kaligtasan. Pero mahal ang magpatuloy sa kaligtasan. Ano yung sabi niya? Madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Ayan. Ina-advise ko po sa inyo, kontrol lang ang bibig. No? Halimbawa, may nararamdaman akong masama sa katawan ko. Ibig sabihin, may sakit. Sabihin ko, Lord, salamat sa kagalingan. Kahit na nagsakitan. Sasabihin mo, Lord, salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, salamat. Ganun ka lang na ganun. Maya-maya, teka, wala na yung sakit Magaganon ka na lang. Paulit-ulit na lang po itong ginagawa ko. Okay, pagdating sa kasaganahan, ito po, no? Kasi sa gusto mo, ang kasaganahan, ganito. Dali nga lang. Hirap kunin ang wallet Uy, may 100 ako. No? Masama ang tingin mo.
Oy, may 100 ako. Sino ang gustong magkaroon ng yung kasaganaan mo umakyat ng 100 pesos? Sino? O ba? Sino ang may gusto ng yung mama ng 100 pesos? Amen. Okay, no? O ganito. So may 100 ako. Usually, para magkaroon ka ng 100, kailangan may mapunta sa yung 100. Tama? Para magkaroon ka ng 1,000, kailangan may mapunta sa yung 1,000. Tama po ba? Hindi mo pwedeng sabihin na mayaman ako ng 1,000, wala ka naman kung 1,000. Para magkaroon ka, sabihin natin ng 1,000,000, kailangan may mapunta sa yung 1,000,000. Tama po ba? Okay, ito pong yaman, yung sinasabi natin, either 100, 1,000, 10,000, 100,000, o 1,000,000, kailangan mapunta sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo maging milyonaryo? Kailangan may mapunta sa iyo yung 1,000,000. Okay. So, paano mapupunta sa iyo yung 1,000,000? Paano mapupunta sa iyo yung 100? Paano mapupunta sa iyo yung 10,000 o yung 100,000? Paano nga? Pwedeng magnegosyo ka. Tama? O magtrabaho ka. Pero sa trabaho mo, malabo po na may magbigay sa iyo ng 1,000,000 sa loob ng 1 linggo. Yung isang kasamahan natin, kinuwento sa akin na inopera daw siya ng trabaho, may asawa to inopera daw siya ng 160,000 pesos a month. Nagulat ako. Ngayon, siyempre, sasabihin ko, kung maganda yan, kunin mo na. Ikaw ba naman, opera ng 160,000 a month? Di ba? Magandang kasal na yun, di ba? Oo. Marami ka nang mabibili doon. Kaso sabi niya, ang problema po, kailangan kong pumunta ng Saudi. Ay, akala ko dito sa Pilipinas. Sabi niya, payag po ako kung lingguhan uuwi ng Pilipinas. Hindi naman po pwede yun. Tama? Pero in order na magkaroon ka ikaw ay richer ng 10,000 pesos, kailangan may magbigay sa'yo. Either magnegosyo ka, magtrabaho ka, or may magbigay sa'yo. Yun lang naman Okay, sabihin natin. Yung kagalingan, wala naman sa'yo magbibigay ng bagong puso kung may sakit ka sa puso. Wala magbibigay sa'yo ng bagong atay, bagong kidneys, malibang may mag-donate sa'yo. Usually, mahirap. Mahirap yan. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, yung katawan niya, binigay na niya sa'yo para gumaling ka na. Meron na nagbigay sa'yo. No? Bagong mata. Kung ikaw naputulan ng paa, may nagbigay na ng paa sa'yo. Kung ikaw naputulan ng kamay, may nagbigay na ng kamay sa'yo. Sino yun? Si Jesus. Kaya pwede mo nang makuha yan. Ngayon, pagdating naman sa kasaganahan, kung gaano mo gustong masagana, gusto mo bang maging 100,000 ang kasaganahan mo, 100,000 piso ang kasaganahan mo? Siyempre, ang sagot natin ay yes. Gusto mo bang 1,000,000 ang kasaganahan mo? Ang sagot natin ay yes. Nakuha niyo mga kapatid? Gusto mo bang 1,000,000 ang kasaganahan mo? Yes. Ulitin ko po. Paano darating sa iyo yung 1,000,000 na yan? Paano darating sa iyo yung 100,000 yan? Paano darating sa iyo yung billion na yan? Kung sana all, Paano? Dapat may magbigay sa iyo. Paano mo matatanggap yan? Either magtrabaho ka, hanap buhay ka, mandaya ka, o may magbibigay na lang sa'yo. Ang nakalagay sa Bible, si Jesus, binigay na niya. Kaya hindi naman talaga kayo pagtrabahuan yan. Tingnan niyo po ako. Lagi ko sinasabi ito, palagi ko pa rin. Every time na nandito ko, sinasabi ko po ito. Ewan ko lang kung may nakakatanda. Wala pa akong hanap buhay, wala akong trabaho, pero kumakain ako. At hindi ako nahahadlangan na, ay, hindi ka pwedeng magpastor, Kuya Boy, kasi kailangan mo ng pera
Eh, hindi po. Kasi nga, si Jesus ay naging mahirap para ako'y maging mayaman. Ibig sabihin, habang ako'y nagpapastor, pwede akong kumain nang hindi ako nagtatrabaho o naghahanap buhay. Hindi ko kailangan mag-abroad. No? Kasi may nagpapakain sa akin. Sino? Si Lord. Nakuha niyo mga kapatid. Nabibili ko naman ang gusto ko. No? Ang hindi ko lang mabili, yung helicopter na katawan ng umiikot. Pero, ang Diyos ang nagbibigay. So, sabihin natin, tulad nito, yung, sabi ko nga sa inyo, yung pagpunta-punta namin ni Pastor Badong sa mga probinsya, linggo-linggo, ay 100,000 sa loob ng isang taon. Hindi ko nga magawa ng na isang taon. Kasi 3 years kong iikutan yan. Dahil madami na nga tayo. No? Pinagpapala naman tayo ng Panginoon eh. Tapos ang isa pa, ano ba magandang ano ba yung damit nila? Hawaiian ba ito? Hawaiian Brothers. Ano kayo? Pizza? Alam mo ba, ang ito yung totoo. Kasi gusto mo, ikaw ang senior pastor, hindi ko naman ginusto. Napunta na lang ako rito, minana ko na. Eh, kapag ikaw senior pastor, maraming hihingi sa'yo, pangrenta. Mabuti sana kung isa lang ang nahingi. Minsan, 2, 3, 4. Anong tawag mo? Quartet, pag-4. Pagka 3 sila, trio. Pag 2, duet. Pag isa, solo. No? Eh, paano pag 10 yan? Eh, di choir. Humihingi ng pera. Eh, ngayon, bilang senior pastor, eh, kailangan bigyan mo. Eh, saan nakukuha ng pera? Wala naman akong trabaho. Wala akong hanap buhay. Nagtitinda ako ng paminta. Asan po? Ito sa wallet ko. Ilalabas ko. Bili po kayo. Ngayon sabi ko, magkano yan? 10 piso. Ay, mahal naman. Mapa-price control tayo yan. Eh, wala nga akong hanap buhay eh. Wala akong ganun. So, saan ako kukuha ng pera? Kasi ang dami pong nahingi monthly. Eh, kailangan mayroong makarating sa akin pera para yung nagbibigay ko. Ikaw din, kailangan may makarating sa'yo. Pwedeng asawa mo, nagtatrabaho, pwedeng negosyo mo, pwedeng hanap buhay mo, buy and sell, ganun. Pero sabihin ko po sa inyo, kung may sira ang kidneys mo, hahanap ka ng may magdodonate sa'yo. Tama? Dahil yung katawan mo, hindi naman mag-produce ng pangatlong kidney yan. Amen po ba? Kahit sabihin natin yung kamay mo, pwedeng may mag-donate ng kamay mo, ng mata mo. Alam mo, nabulag ka. No? Ikaw pa naman, lalaki ng mata. Gusto mo pa, isang mata mo maliit. Mata ng kano, yung isa naman, mata ng Pilipino. Yung isa blue, yung isa brown. Eh, paano po ito? Mag-aantay ka, magpapalista ka. Nakalista ka, nakaisa ka sa nangangailangan ng kidneys, di ba? Yung problema, maghihintay ka. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, si Jesus, nagbigay na. Kaya ang kidneys mo na sira, pwedeng gumaling nang walang donor. Nakukuha niyo mga kapatid. Nakakita na po ako ng mga tao pinanganak na walang mata. Pero nung pinag-pray, nagkamata. Bakit? Binigay ni Jesus yan eh. Nakakita na rin ako ng mga diabetic. Alam niyo ba yung diabetic? Pinuputol ang paa. Dati may paa. Nung pinag-pray, nawalan ng paa. Tatawa nga ako eh. Dinadaan ko na lang sa biro. Pero kung ikaw ay nagka-diabetic, naging diabetic ka, pinutol ang paa mo, pwede ka pa tumbukan. Yung yung bingi nga eh. Natatawa nga ako eh. Bakit? Kasi pinanganak na walang butas yung tenga. Ay nung pinag-pray, wala pa rin butas. Pero nakakarinig na. Sabi ko, paano nangyari yun? Kaya nga himala. Kasi pwede kang bigyan ng Diyos ng ganito. Pero kailangan lang maging aware ka, ay pwede pala yun. Sabi nga natin sa katabi natin, pwede pala yun. Kababasa mo ng Bible, makikita mo pwede. Amen po ba?
Ito po yung mga dapat nating malaman eh. Na kasi kapag hindi ka nakakarating ng ganito, mananatili kang ordinaryong tao. Amen? Ayan. O, sabihin mo ganun sa katabi mo. Gaganda ka pa. Maniniwala yan. Ayan, okay. So, paano naman yung kasaganahan? Ang kasaganahan po ganito. Sabi ko kanina, kung gusto mong maging mayaman ng 10,000, kailangan may mapunta sa 10,000. Either magtrabaho ka, maghanap buhay ka, o may magbigay sa'yo. At paano kung gusto mo sa 100,000 piso? Either magtrabaho ka, maghanap buhay ka, o may magbigay sa'yo. Paano kung gusto mo na 1,000,000? Either magtrabaho ka, hanap buhay ka, o may magbigay sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, Sabihin mo, ble. Walang magbibigay sa'yo ng 1,000,000. Wala naman talaga eh. Hindi po ba? Wala. Pero sabihin ko po sa inyo, si Jesus nagbigay na. Amen. Nasaan? Sabihin mo sa katabi mo, kasi hindi mo maintindihan. Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi kung nagbabasa ka ng Bible, sana mas maganda na buhay mo. At mas cute ka. Kasi nasa Bible lahat yan. Kung paano tanggapin. Sabi ko nga po sa inyo kanina, mahirap kasing ituro ito kung ikaw mismo hindi mo nararanasan. Ay ako po, ang dami kong sakit. Bata pa lang ako, napakarami ko ng sakit. Minsan, nagpunta po ako sa... Nagpa-laboratory ako. Kinunan. Tapos, ano ba yung ginaganon sa tiyan? Ha? Ano? Ultrasound. Ay, purihin si Lord. Nakita hindi ako buntis. Pero diniindiin yung tiyan kong ganyan. Dami. Pina-check up ako ng kapatid ko. Pina-check up ako ng simbahan. Ganyan. Ay, may nako po. Pagdating sa doktor, sabi ng doktor, munang ganun, nilang utak niya yung mukha niya. Bakit? Sabi niya, ang dami mong iinumin. Sabi ko ganun. Sige po, sige lang. Yung cholesterol ko raw, yung high blood ko raw, yung dugo ko daw, ano pa? Yung buto ko daw, ano pa? Lahat na lang, yung sapatos ko daw. Pakialam ba yung sapatos ko? Lahat, ang dami yung sinabi. Ang dami ko daw. Alam niyo, sabi nila sa akin, magiging ano ka, magiging parmasya yung katawan mo. Ibig sabihin, maraming gamot. Ay, nako. Buti na lang may Bible tayo kasi nakalagay dyan, si Jesus ay nagkasakit o nasugatan para tayo ay gumaling. Hindi ko kailangang inumin lahat yan. Pwede akong gumaling lang, hindi ako minom ng gamot. Amen po ba? Amen. Ayan. Kaya, nasa Bible naman lahat yan. O, sige nga, paano nga? Sabihin ko po sa inyo ngayon, si Jesus nag-donate na. Yung mga body parts mo, kung may sakit ka sa puso, pwede niyang bigyan ng bagong puso yan. At isa, ibibigay niya sa'yo, hindi pusong kalabaw. Bibigyan niya sa'yo, puso na, Pwede niyang palitan. Kung ano man yung na-damage sa'yo, ano man yung nasira sa'yo, pwede niyang palitan. Kung yung mata mo nasira na, sabihin natin, ang tingin mo sa maganda, pangit. Yung tingin mo sa pangit, maganda. May sira nga. Pwede niyang palitan. Kung yung tenga mo mahina na, pwede niyang palitan. At kapag sabihin natin, hindi ka na makalakad. Bakit? Nagsakit yung marong, ano ba yan? Kumbaga, high blood. Pwede niyang palitan lahat yan. Kasi nga, ibinigay na niya yung katawan niya. O, paano nga? Ito nga ito ang trabaho. Pero punta tayo sa pera. Kasi, yung mga sa katabi mo, mas kailangan mo yun. Kasi alam niyo, kapag hindi natin matututunan ito, trabaho ka ng trabaho, walang tigil sa trabaho. Habang buhay ka na lang nagtatrabaho, wala ka ng panahon sa Diyos. Mali. Ayan. Ay, okay. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi mo ba alam? Ikaw ang nawawalang kapatid ng pinakamayaman sa buong mundo. Hindi. Pwede ko po ipakita sa Bible sa inyo yan na totoo yan. Ikaw ang nawawala. Na
ng pinakamayamang, ikaw ang kapatid ng paano na nga ba? Ikaw ang nawawalang kapatid ng pinakamayaman. Nasa Bible yan. Alam niyo kung sino yun? Si Jesus. At si Jesus ay naging mahirap para ikaw ay maging mayaman. Ay paano nga ito po? Di ba sabi ko sa inyo, tatransfer yan? Kailangan mapunta sa iyo. Eh paano nga? Ito mga kapatid, ang susi sa kasaganahan, ang susi sa malaking, wag mga, sabihin mo nga, malaking kasaganahan. Ilocano ka mat, yung tono mo eh. No? Dapat hindi malaking kasaganahan. Hindi. Dapat malaking kasaganahan. O, ikaw nga. Sige. Malaking. Para ka naman sinakal. Ito po, no? Ito ang sinabi ni Jesus pagdating sa kasaganahan. Andun po ako sa bahay ni Ate Eden. Punta po ako ng CR. Yung timba, walang tubig. Kailangan ko ng tubig. Bilis, kailangan ko na ng tubig. Walang tubig. Anong gagawin ko? Lumuhod ka riyan sa gripo. Magmakaawa ka. Danom. Lalabas ba yung tubig? Hindi. Bubuksan mo. Amen? Bubuksan mo. At sa Bible, may binubuksan para dumaloy ang danog. Dumaloy ang kasaganahan. May gagawin ka. May bubuksan ka. Hindi ang Diyos ang magbubukas. Ikaw. Magtataka ka na lang, bakit sa akin napupunta? Anong kanta na ngayon? Umaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka, bakit sa akin napupunta? Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Alam niyo kung bakit lumaragas? Nabuksan. At ito po ang sinasabi po ng Biblia, verse 38. Buksan po natin. Lucas chapter 6, verse 38. Lucas chapter 6. Yan ang bubuksan natin para walang tigil ang ragasa ng pagpapala sa ating mga buhay. Basa. Magbigay kayo at kayo bibigyan, takal, mabuti, liglig at umaapaw, at ibibigay nila sa inyo ang kalungan, sapagkat sa panukat ng inyong sukat ay doon kayo muling susukatin. Ulit. Basa. Magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kalungan, sapagkat sa panukat ng inyong sukat ay doon kayo muling susukatin. Kung ang sukatan na gagamitin mo ay ganyan din ang matatanggap mo, ibig sabihin walang dayaan. Ikaw magdi-decide kung gaano mo gusto kasagana. Hindi ang Diyos. Kasi sabi niya, kung anong sukatan ang ginamit mo, yun din ang gagamitin sa'yo. Alam niyo mga kapatid, ang tinutukoy ko po rito, yung pag-iikapok. Alin pa? Yung pag-offering. Alin pa? Tatlo lang naman tinuturo natin dito at partnership. No? Pag-iikapok, pag-offering, at saka partnership. Yun lang. Yun lang naman. Marami pang bigay-bigay yan, kaso hindi ko na po namin tinuturo dito kasi mahirap nga kayanin eh.
maging matapat ka lang. Ano ba yung ikapo? Pastor Ronnie, ano ba yung nagturo nyo rin doon? Yung 10% ng pera mo. Halimbawa, sabihin natin, ito, 100. Ilang pirasong i-divide mo doon sa 10, magkano? May tawag doon sa Ilocano sangapulo, tama ba? Yung dating Ilocano yan, no? O hanggang ngayon? Sangapulo. Ayan. Kasi sa bahay namin, puro mga Ilocano, mga tao, na 10 piso rito ay sa Panginoon. Huwag mong gagastusin. Hahatian mo yan. Dadali mo sa church, lalagay mo rito. Yun ang usapan sa Bible. 10% nito, hindi lahat 10% lang nito ay bibigay mo. Maging matapat ka dyan. At ang sabi ng Diyos, may mabubuksan na durungawan. Actually, baliktad nga eh. Dito kasi sa susunod nating babasahin, ang Diyos na magbubukas. Buksan yung sa Malakay chapter 3. Verse, nasa si Mika. Mika. Pakikuha mo naman yung isang sito ko, di ko pa nainom. Baka inumin mo eh. Joke lang. Itong nakapulang ito, pakibasa nga. Verse 10 ng Malakay. Chapter 3, verse 10. Wala ba rin? Ano yung testament yan, ano? Yung magandang balita, Biblia. Chapter 3 ng Malakay, verse 10. Magandang balita, Biblia yan sila? Hindi. Chapter 3. Ikaw na magbasa sila. Bakit may picture dyan ni... Sige, basahin mo lang po. Dalhin niyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Stop. Dalhin niyo ng... Huwag niyong babawasan. Huwag daw. Ano sabi? Buong Buong-buo. Tingnan nyo, dalawang beses binanggit, buong buo. Bawal bawasan. Kasi hindi sa inyo yan, kay Lord yan. Alam niyo, nakalagay pa nga sa Bible, hindi nga pwedeng iabuloy sa patay yan. Sabi niya, dalhin nyo. Saan dadalhin? Sa church, kayo magdadala. Hindi ko sinabi yan, ha? Sinabi ng Diyos yan. Ngayon, kung naniniwala ka sa Diyos, paniniwalaan mo yan. O sige. Upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Oops! Ano bang kailangan dito sa tahanan? Kailangan ni Ali. Kilala ka ba rito sa Ali? Kailangan niya ng pagkain para siya ay hindi payat. Ang payat eh. Nais kong magtapat sa babaeng payat. Ngunit ako'y nangangamba. Baka siya makalag. Kasi kapag hindi nyo binigay, yung mga tao sa simbahan, sino? Yung mga workers, babaho. Bakit? Walang panlagay sa kilikili. Nakukuha nyo mga kapatid, para matugunan ang pangangailangan. No? Dalawa lang kayo na worker dito, no? Ito si Ninubla. Natawa ko sa apelido no? Parang kakaiba. Yung Reyes, marami ang mga ganyan, di ba? Santos. Ito, Ninubla. Nino ba? Ilan taon ka na? 22. Kasi, pagdating ng Pasko, dapat ito mataba. Patatabain. Ano papakain natin? Patuka. Ha? Pids. Pampataba. Sige. Pero kung hindi nyo dadalhin, wala siyang kakainin. Tapos ano pa? Hallelujah. Ano pa mangyayari? Hindi tayo magkakaroon ng aircon. Pero ang sabi niya, kapag
matapat ka na pinapadala mo yung ika-10 bahagi, tuloy mo na nga ha. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Oo! Tingnan nyo ha. Bintana pa lang ng langit, bubuksan daw ng Diyos. At anong nangyari? Ibubuhos-buhos. Gawa nga tayo ng kantang ganyan. Buhos-buhos. Ano daw? Ano ibubuhos niya? Kamalasan? Ano sabi niya riyan? Bubuksan ko ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Woo! Saganang pagpapala. Ang dami kong kita ngayon. Ang dami kong benta. Ang dami kong ani. Bakit? Ang sagana ko ngayon. Bakit? Kasi nga, may swerte ka. Bakit niya pagpapalain? Kasi nga, binibigay mo yung para sa Kanya. Ang trabaho ng Diyos, narinig niyo po ako sa likod? Ang trabaho ng Diyos, pakainin tayo, patabain tayo, siguraduhin niyang wala tayong sakit, no? At maganda ang pangangatawan, maganda ang bihis, lahat ng kailangan natin mula ng pinanganak ka hanggang sa kunin ka, nandyan lahat. Yan ang trabaho niya. Huwag niyong pinipigilang gawin yung trabaho niya. Pero dahilan sa kadamutan, napipigilan natin ang Diyos. Trabaho niya yan. Huwag niyong pipigilan ng Diyos na gawin ang trabaho niya. Pwede bang pigilan ng tao ang trabaho ng Diyos? Napipigilan yan. Pwede mong pigilan. Ulitin mo nga, simulan mo ulit sa verse 10. Dalhin niyo ng buong buo ang inyong mga ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. See? Naghahamon na ang Diyos. Na ano? Sabi niya, pag ginawa niyo yan, naging matapat kayo riyan, gagawin ko to. Subukin niyo ako. Ulitin ko po, ang trabaho ng Diyos, pakainin tayo. Magandang yung masaganang pagkain, masustansyang pagkain. At lahat ng sakit mo, magaling. Pagagalingin ka. Mula pinanganak ka, lahat ng gastusin mo, hanggang sa ikasal ka, hanggang sa burol mo, sagot ng Diyos lahat. Trabaho niyang bantayan na talagaan ka. Ulitin ko po, huwag niyong pigilan ang Diyos na gawin ang trabaho niya. Huwag. Pero dahilan sa hindi natin nagagawa ito, napipigilan. Tuloy mo nga. 11. Hindi ko rin hahayaang salatin ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana sa inyong mga ubusan. 12. Dahil dito, isasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Meron ba kayo napapansin na yung kapitbahay niyo mas maganda ang buhay kaysa sa inyo? Halatang halata. Bakit? Kasi, alam niyo sabi ng Biblia, yun daw ang gagawin niyo sa inyo, mapapansin ng mga tao ang ganda ng buhay niyo. Bakit? Kasi dahilan sa hindi mo pinababayaan ang tahanan ng Diyos. Nakakita na ba kayo rito? Mga bago to eh. Maganda pa eh. Yung, halimbawa, 1, 2, ilang electric pa lang nandito? 1, 2, 3, 4. Meron bang hiram? Wala. Merong isang electric pan eh. Ay, grabe. Sabi kong ganun, nakita ko electric pan nung sinindyan yung lolo na electric pan. Alam niyo yung lolo na electric pan? Yung gumagano no? Pag sinuibel, gumagano. Tapos ang ingay. Palitan nyo na. Palitan nyo naman na. Kumbaga, sana may magsabi na, pastor, ako na lang bibili. Kasi baka mamaya, mamatay pa eh. Ano mangyari? Mahulog pa yan, may tamaan, lagot tayo. Pero wala pa naman eh. No? Pero, pagka nakita kang, sabihin natin, tingnan natin yung
yung tahanan ng Diyos. Amen. Yung mga workers, alam niyo, kung tutuusin, nagkalat lang ang manok riyan eh. No, pag may nakita kayong manok riyan, patayin nyo. Basta sa inyo, ha? Nalala ko dati na masyal kami. Sabi ko, ba't may tinola? Saan ka kumuha ng tinola? Sabi niya, dumaan lang eh. Eh, lakaw yan. Pag nasa bayan kayo, bili kayo ng biko. Bigay nyo kay... Yan, oh. Pagka nasa bayan kayo, bili kayo ng ice cream. Lahat ng pastor gusto ice cream. Gusto nila yan. Pag kayo nag-abroad, pagbalik nyo, dapat may pasalubong kay Pastor Ronnie. Dapat pinapasalubungan yan. O, halimbawa, may nakita kang yung top, ay, alam nyo kung ano masarap? Toblerone. Yung ganyang kahaba, tapos yung ganyang kalaking, ano ba yun? Triangle, yung ang laki, yung pinipap, mamamatay yung tao dahil sa taba. Uy, bigay nyo ngayon kay Ali yan, bigay nyo, tapos sabihin mo ganun, sabay, love you. Abay, nanliligaw pala. Hindi, ibig ko sabihin, sila kasi, kilalimutan na nila pangarap nila eh. Dapat nga yan, may mga kanya-kanyang pangarap yung mga yan, pero ni-stop nila kasi ang kinuha nilang pangarap ay yung pangarap ng Diyos. Para kanino? Sa inyo. Iniwanan nila yung buhay nila. Kaya, sino magpapakain yan, no? Siyempre, kailangan naman ng loopy stick niyan. Ano yun? Alam niyo yung loopy stick? Parang soupy stick. Ano yung loopy stick? Yung nilalagay sa labi yun? Yung kulay green? Tsaka kulay yellow, ano ba? Eh, syempre, kailangan nila ng ganun. Tsaka, ano ba yung ano? Yung ginaganong-ganon yung pilik mata. Ano ba yun? May tawag sa ganun eh. Yung pang... Tsaka, syempre, kailangan nyo yung ganon. Wala nga silang trabaho eh. Ngayon, kung hindi natin tutugunan ang pangangailangan ng simbahan. Ano ba kailangan ng simbahan? Eh, di kailangan ng simbahan at saka kailangan ng mga workers. Kung hindi natin tutugunan yan, babaho sila. Amen po ba? Ngayon, ang sabi niya, kung aalagaan mo ang simbahan ko, yun ang ibig sabihin niya eh. Kung aalagaan mo ang simbahan ko, ano mangyayari? Sabi niya, bubuksan ko ako ng langit, may gripong mabubukas. Hindi lang ikaw magbubukas. Ang pagbubukas dyan, ganito po. Ikaw magbubukas, yung 100 ko, no? Yung 10 piso nito, pupunitin ko ba gano'n? Hindi. Yung 10 piso nito, bibigay ko sa Panginoon kasi siyang may-ari. At ano mangyayari? Sabi niya, kapag binuksan mo na yan, bubuksan ko rin naman ang durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo ang masagana. Pagpapala, ibig sabihin ng masagana, hindi kulang. Kaya ngayon, kung ano ang nararanasan mo ngayon, ikaw nagdesisyon yan. Hindi ang Diyos. Malinaw po ba? Ayan, tapos tuloy, basahin mo nga ulit, tapos i-close natin. Simulan mo ulit sa verse 10. Dalhin niyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala. 11. Hindi ko rin hahayaan salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. 12. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Okay. Yan ang sinabi po ng Panginoon na sabi niya, buksan mo yung gripo mo. Ano yun? Magbigay ka ng 10% at bubuksan ko yung bintana ko. No? Anong mauna? Ikaw? Eh, ganito po talaga. No? Ganito talaga. Ngayon, may kwento ko po sa inyo. Di ba sabi ko, baon ako sa utang? Lagpas kalahating milyon ang utang ko. Saan ako kukuha ng pambayad? Eh, ganito po ang ginawa ko. Wala na ako pera-pera. No? Ang interest noong utang ko ay 20,000 a month. Ang laki. Pero hindi nababawasan yung utang ko. Ang laki. Ngayon, sa loob po ng ilang taon yan.
nagbabayad ako ng 20,000 a month, pero yung utang ko, yung principal ay hindi nababawasan. So, ano nangyayari? Eh, di pinayayaman ko lang yung bangko. Tama po ba? Eh, ganun talaga. Nangutang ako eh. Pinirmahan ko yan eh. Ganyan talaga. Pero alam niyo mga kapatid, magmula nung ginawa ko ito, no? Yung tinayuan ko ito, ako na po nagsasabi sa inyo na wala ako sa utang. Wala akong trabaho, wala akong hanap buhay. Binayaran ng Diyos lahat ng utang ko. Ang sarap ng pakiramdam. Hindi, tapos ito pa, alam niyo ba pagkasabihin natin kapag meron ka lang, sabihin mo nga sa katabi, meron ka ba dyan? Alam niyo, hindi kayo mainitin ang ulo. Ay, totoo. Bakit? Alam ko eh. Kasi halimbawa, nawala lang yan, nasira lang yan, gaganong ka na kagad eh. Bakit? Hindi niyo iniingatan. Hindi niyo pa alam kung magkano yan. Oh. Halimbawa, nabangga yung kotse. Ang laki-laki ng kotse, napipi, ganyan na lang. Mapipi ko kay. Nainis ka, bakit? Gastos na naman. Gastos na naman. Okay, ngayon, ganito. Akin na po yung ano. Ganda ng tiles nyo ah. Kailan pa to, Pastora? Itong tiles. This year, ganda. Pwede bang souvenir? Akin na lang isa. Joke lang. Ngayon, meron pong mga tao na nag-eksperimento sa pag-iikapo yung 10 bahagi. Tithe ang tawag dito. Sabihin natin, tithe. Ngayon, nagtanim siya ng mga lemons, no? Eh, sa bahay, ako po ay nagtanim ng kalamansi, ganyan kalaki ang bunga. Tapos pandak pa. Eh, hinihintay ko pa eh. No, lumalaki siya, matagal pala yan. Ngayon, nagtanim siya ng mga lemon tree, very pretty. Ngayon, ang ginawa niya, doon sa mga nagbunga na, mga 10 puno yan, kumuha siya ng isa, ganito kalaki, yung lemon. Ang ginawa niya, nag-tithe siya. Kumuha siya ng 10 bunga doon sa isang puno na yon, at yung isa doon sa 10, yun ang tithe. Tinanim niya. No? Hawakan mo ito. Tinanim niya. Ngayon, nung susunod na ano na naman, anihan, mabilis lang naman yun eh. Kumuha siya ng 10 bunga doon sa punong yun, at yung ika-10, ganito ang size. Tinanim niya. Samantalang, yung mga katabi niyang puno, na galing lang naman sa isang lemon, eh, hindi niya kinuhanan ng ikapo. Hindi niya kinuhanan ng tithe. Alam niyo nangyari nung susunod na? Nagtaka siya. Ito po yung true story. Nasa Facebook natin ito. Kasi, yung puno na kinukuhanan niya ng ikapo, hindi na ganito kalaki ang bunga, ganito na. At nagtataka siya, bakit doon sa 10 puno na yun, yung kinunan niya ng tithe, ito lang ang namumunga ng ganito kalaki. Walang Bible ha, basta tinupad lang niya. Yung lemon, in-offering lang niya. Maya-maya, yung puno na yun, ganito na kalaki. Mas malaki pa rito ang lemon na bunga niya. Samantalang yung ibang mga puno, ganito lang ang bunga. Bakit? Kasi hindi kinukuhanan ng tithe. Okay, tanongin mo yung katabi mo. Tanongin yung katabi mo, alin ka dyan? Oh. Alin ka rito? Eh, nakalagay po sa Biblia, ito nga eh. Hindi nakakapagtaka, makakabayad ka talaga ng utang. Hindi makakapagtaka, so sobra pa. Bakit? Kasi nag-iikapo ka. Amin po ba? Ngayon, ikaw naman, puro pera ng pinag-uusapan, gano'n. Aba, hindi ko binasa to ng talang buhay ko, hindi.
Nasa Bible yan. Kababasa lang itong nakapulang ito. Amen po. Pasasaganahin ka ng Diyos. Ibubuhos niya sa iyo ang masaganang pagpapala na pati yung katabi mo tatamaan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupunta man mapunta, rumaragas ang pagpapala, aking nakamtan. At sa loob po ng magwawalong taon, wala na akong utang. Hindi ako nagkautang. Nakukuha niyo mga kapatid. Kailangan ko rin ng cellphone. Kailangan ko rin ng relo. Nasisira ito eh. Tumitigil yan, sumusuko. Kailangan ko rin ng sapatos. Kailangan ko rin ng damit. Ano ba? Kailangan ko rin ng chokes to go. At from time to time, masarap yung yung baliwag. Alam mo yun? Yung baliwag. Tapos kailangan ko rin ng isang galong ice cream. Bakit? Wala nagbibigay. Nagpaparinig na ako. Yung sugar free. No? Kailangan ko rin parang inaasam. Tapos, from time to time, may dadaan ka, may makikita kang nakasabi, may gumagali ka, kumain ka, yung bubuyog. Sino na yun? Halika, kumain ka. Tapos makikita mo, Di nyo napapansin pag sa sarili nyo, kuripot kayo. Pero sa ibang tao, sige lang. Maya-maya, makikita mo, mayroong ano ba yung nakaganito? Nakaganyan, tapos nakaganon. Yung mukhang clown. Siyempre parang, tapos meron pa yung matanda. Sino ba yun? KFC. Siyempre gusto mo rin matikman yan from time to time. Tapos meron pa yung singer. Sino ba yun? Yung si Kenny ba yun? Ha? Siyempre gusto mo hindi mo na makakainin lahat dyan, pero parang gusto mo lang tikman. Tapos ito pa. Meron lang. At kapag humingi ang mga simbahan, meron lang. Hindi mo kailangan maglabas ng init ng ulo kasi kulang na. Meron lang. Anong tawag doon? Pagpapala. Ayun. Yung nga lang, sisiguraduhin mo na ikaw ay matapat dito. Hanggang sa mamaya, magtataka ka, yung bulsa mo, mas mataba pa rito. Anong tawag rin? Himala. Anong tawag rin? Pagtitiwala sa Diyos. Maging matapat lang tayo. Kaya hindi nakakapagtaka na ikaw ay makakabayad ng utang. Amen po ba? Noon, hirap na hirap ako talaga. Grabe. Wala akong trabaho, wala akong hanap buhay. Siya nakukuha ng pambayad ng kalahating milyon. Ang hirap. No, buti sana kung may trabaho ko na maganda. Wala nga eh. Ano gagawin mo? Hindi ka naman pwede magsabi sa mga tao kasi parinig. Di ba? Kaya Lord ka lang magsasabi. Pero ayun na nga eh. Alam niyo, praise the Lord sa loob po ng magwawalong taon na nakalaya na ako sa utang. No? Masarap kaya ng pakiramdam. Amen. Ayan, kaya so, sige, kalapitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, mula ngayon, suportahan mo ang simbahan. Suportahan mo ang mga pastor at suportahan mo ang mga workers. Hindi ka kakalimutan ng Diyos. Yan. So, si ang pastor kasi rito, si Pastor Ronnie at saka si Pastora Angeli, ganito, no? From time to time, pagka abutan nyo, alam ko may pera yung mga yan, pero iba kasi yung nagtatanim ka. No? Alam mo, makita nyo si Aling, nalulungkot, kaibigan, tila yata binasted ka ng iyong nakaraan. Abutan nyo. No? Bigyan nyo ng choknut. No? Bigyan nyo ng ice cream. Ano ba yung drumstick ba tawag doon? Yung pababang ganon? Yung paganyan? Corneto? Yun. Bigyan nyo, kagatan nyo muna, taka nyo bigay. Hindi, meron dito yun. Yung nilalako, ice drop pang tawag doon.
Popsicle? Ano ba yun? Basta abutan nyo. No? Abutan nyo. Ano pa bang ano? Hindi ko alam kung sa mga produkto rito eh. Meron ba rito yung ano, 1 day old chick? Balot. Ayan. Abutan nyo lang. Pagbibigyan nyo itong mga dalaga, 3. Para mag-isip. No? Mag-overthink. Ayan. So, inaabutan lang po yan. Alam naman natin, tingnan nyo, magaganda nga mga forma nila eh. Meron naman sila, pero iba kasi yung nagtatanim ka lang. No? Hindi tayo hihirap doon. Hindi ka maghihirap doon na yung bigay ka lang ng bigay. Kasi, sabi niya, give and you shall receive. Okay, marami pa sana akong may kukwento sa inyo kasi dati, meron po akong isang binigyang pasyente ng ospital. Nabanggit ko itong kampe. Binigyan ko siya ng offering, pastor siya. Anong nangyari? Namatay. Namatay siya. Umiiyak siya habang hawak niya yung offering. Alam niyo kung magkano? 150 pesos lang. Pero umiiyak siya kasi may nag-offering sa kanya. Alam niyo po, pagkaraan po, siguro mga 15 years, kinausap niya ako. Nasa langit siya, pero kinausap niya ako. Hindi siya yung tulad ng Spirit of the Glass, tinatawagan ko ang Espiritu ni Rizal. Tapos sasabihin ng tao, yung medium, andito na ako, si Rizal. Sasagot ka, saan mo tinago yung El Filibusteris mo at naulimitang hire? Walang gano'n, bawal yun, yung kumukontak ka sa patay. Bawal yan, kumukontak sa patay. Pero sa Bible, kapag yung patay ang kumontak sa iyo, hindi bawal. Eh, di mo na pwedeng say, kontakin mo na ako, please. Hindi naman po pwede yun. Yung hindi mo inaasahan. Bakit? Kasi si Moses po ay namatay. Pero kinontak niya si Jesus. Hindi ba? Sa hardin ng Eden ng Getsemane. Bumaba si Moses. Kinausap si Jesus. Huwag niyong tatawagan ng patay. Nay, tay, magparamdam ka. Hindi ka, kumano siya. Nakakamera ka. Oo, walang ganun. Bawal yun. Pero, alam niyo po, hindi ko makakalimutan yon. Dahil sa nagtanim ka lang. Alam niyo, siguro mga 15 years na po, wala na pa nakakilala sa kanya. Kinausap niya ako. Gulat nga ako eh, na, tapos alam niyo po, ano sabi niya? Sabi niya, magpatuloy lang kayo. Pagdating ng panahon, magsasama-sama tayo sa langit. Hindi niya sinabing, mali ka. Hindi niya sinabing, pangit ka. Hindi niya sinabing, baho mo. Ang sabi niya, magpatuloy lang kayo. Pagdating ng panahon, magsasama-sama tayo. Bakit? Kahit di naman niya sabihin yun, nasa Bible naman, di ba? Sige, tawa pa more. Ikaw naman, kita mo na nga napahiya, eh. Hindi, para masaya lang tayo, no? Okay po, so nakuha niyo ito mga kapatid. Ngayon, kung tuloy-tuloy po natin ginagawa ito, darating ang panahon, alam niyo, mas maganda magiging buhay nyo next year. Kung loobin ng Diyos na makapunta po kami ulit dito, ay maganda na itong lugar. No? Magaganda pa yung mga tao. Tapos kayang pa rin ang damit nyo. Pero mga binata na kayo nun. No? Eh, tapos haircon na. No? Pagkatapos may lisi na. No? May lumilipad na tayo. Eh, hindi naman madamot ang lisi. No? Eh, sino bang pagpapalain ng Diyos? Anak niya, hindi niya anak. Anak niya. Mas gusto niya kayong pagpalain. No? Baka nga mamaya dahil sa pagpapatuloy mo, ikaw, kung mo nandiyan ka sa harapan, lalabasan mo na lang ng cellphone ng iPhone mo. Pag ganun ka ng pastor. Bakit? Pagpapalain ka niya. Amin po ba? Pagpapalain ka niya. Kapag sinabi ko, luma na po yung kotse ko, sasabihin mo, Pastor! Malapit na po ang birthday ko, sasabihin, Pastor, sagot ko po ang pakikisama. Hindi magsisinungaling ang salita ng Diyos. Palalayain ka nito. Magiging mas maganda ang buhay. Amen po. Amen. So, tinatawag ko po si Pastor Ronnie. Ayun ako, pagdating sa pagpapala ng Panginoon, kaya nga ng paulit-ulit na
tinuturo pa natin at sinasabi din ng Bible na ang pagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa mas malaki. Amen? So, nangarap tayo na, Lord, pagpalaan mo ako. Lord, bigyan mo ko ng, sabihin natin, 100,000. Bigyan mo ko ng 1,000,000, di ba? Pero yung 1,000, hindi mo kaya pagkatiwala sa Panginoon, di ba? So, paano tayo pagkakatiwalaan ng mas malaki? Amen po? So, yung tinuturo po sa atin ng salita ng Panginoon is maging matapat tayo. Kung nasan tayo ngayon, dahil pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon dyan. Ano man yung meron tayo ngayon, maging matapat tayo doon. Ibigay natin yung nararapat sa Panginoon. At maging matapat po tayo doon sa paggawa noon. At nandun po yung pangako ng Panginoon. Na ibubuhos niya sa atin yung pagpapala. Pero yun nga po, kailangan maging pagkatiwalaan tayo. Amen po? Hindi yung ngayon, okay. Next week, hindi na naman. Next month, okay. So susunod, hindi na naman. Sabi po doon dapat maging consistent tayo. Amen po? So, ayun po, salamat po sa bawat isa. Salamat po sa pagdalo sa gagawin natin. Salamat po, Pastor, sa pagdalo muli po dito sa lugar ng Magsaysay. Ayan po, sa Pastor Badong, ayan, si Pastor Maika. So, salamat po sa bawat isa sa atin, maging sa mga kasamahan po natin sa Bolinao. Ayan po, at sa Malimpin, ayan. So, ayun po, magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. At ang sabi niya nga po, kapag nalaman natin yung katotohanan, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ano yung nalaman natin ngayon na katotohanan? Isa doon, pagpapalayan tayo ng Panginoon kapag naging matapat tayo dun sa pagbibigay natin sa Panginoon. Amen po? Isa lang yan sa pinansyal, pagdating sa pinansyal. At marami pa sa aspeto ng buhay natin na kung malalaman lang natin. Amen? Mapapalaya tayo dun sa sitwasyon na yan. Amen po? So, lagi lang po, desire natin yung sinasabi sa Joshua 1:8 na aralin natin, alamin natin yung katotohanan. Amen? At once na nalaman natin yon, doon tayo mapapalaya ng Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung sitwasyon natin sa buhay, kailangan malaman natin ano ba yung sinasabi ng Bible. Amen po? Amen. So, yun yung susi natin, yun yung susi ng kalayaan, yung katotohanan. Amen po? Yung salita ng Panginoon. Amen po? Sige po. Ayan po, glory to God po. May lang po yung may pumasok lang sa akin kanina. May napakinggan po kasi ako nung sabi niya, may isa daw na gustong gumaling. Ngayon tinanong siya nung minister, bakit gusto mong gumaling? Sorry. Bakit gusto mong gumaling? Sabi ko sa kanya. Ang sabi po ng babae, para makapaglaro ako ng tennis. Sabi daw niya, may masama po ba sa paglalaro ng tennis? Wala po. Pero it may be not enough for you to get your healing. Kaya itong po na to, hindi po gumaling. Kasi parang po yung mother-in-law po ni Simon, di ba po? Pagkatapos niyang gumaling, ano pong ginawa niya? Nag-minister po siya, naglingkod. Ganun din po sa pagpapala financial. Bakit ka nga ba magpapalain ng Panginoon? Di ba po? Para po ba makabili ka ng, masubukan, lakos na damit? Mahal po yun, nasa isang polo shirt, nasa 5,000 to 7,000 pesos ang lakos. Magiging milyonaryo ka ba para lang po makabili ka nun? Hindi, kasi sabi din po niya sa 2 Corinthians 9:8, sabi niya, and God is able to make all grace abound toward you, that you, having all sufficiency in all things, may abound to good work. Dapat maging daluyan ka ng pagpapala. Amen po ba? So, hindi ka lang pagpapalain para lang sa personal mo. Although yung personal mo po, hindi yan kinakalimutan ng Diyos. Amen po. Pero that's the accessory lang ng pagpapala sa'yo. Ang main purpose ng pagpapala sa'yo ay para mapagpala din yung simbahan, yung gawain. Amen po ba? Naalala ko po one time, sinusubok po kami ng kaaway. Ngayon po, pero everyday po, yung 2 Corinthians 9:8, prayer po namin yan, na Lord, and God is able to make all grace abound toward us. Ganun po. Ngayon po, may time po na talagang sinusubok kami sa financial, tapos biglang may kailangan po yung simbahan.
Ngayon sabi ko, Lord, ang hirap na, parang kami nga, medyo ano pa eh, may pangailangan kami. Tapos biglang nausap ang Lord, sabi niya, kliniklaim mo lagi na maging daluyan ka ng pagpapala. Kliniklaim mo na maging daluyan ka para mapagpala yung simbahan. Kasi ganun po tayo, pagpapalain ng Diyos. Amen po. So, secondary na lang, yung personal natin, accessory. Parang ano po eh, kumbaga, ang main purpose mo ito, pero dahil nagawa mo yung main, may accessory, may bonus ka. Parang ganun. Bonus yung pagpapala sa'yo sa personal. Pero dapat ang main purpose, and you are able to make all grace abound toward me, that me having all sufficiency in all things may abound to good work. Amen po. So, may naano ba tayo mga kapatid? So, salamat po ulit sa kina Pastor Boy, kina Pastor Badong. Salamat po sa napakagandang mensahe po sa araw na ito po ng anniversary. And salamat po sa bawat isa, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Salamat sa katapatan po ng Panginoon. And yun po, actually din po, just to share din po, ang church improvement po dito sa ay 2 years ago pa yata namin na clinic-claim po. So praise God po at nakikita na po yung result po ng ng pag-claim po namin for the church improvement na dito sa simbahan po natin. And patuloy lang po tayong maging matapat. So lagi naman po nating sinasabi po dito po yung lagi tayong binibilinan ng Diyos. So magpatuloy po lang po tayong lahat. Close po. Sige po, manalangin na po tayo. Yes, Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat o God sa pagbusog mo sa amin, Panginoon, ng iyong mga salita sa araw na to, God. Hayaan mo, God, na maitanim ang bawat salita mo sa puso namin at magamit namin sa pang-araw-araw na buhay namin, O God, at may bahagi din ito namin sa iba, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na mas lumago pa yung pananampalataya namin, O God, na mas lumalim pa kami sa pananampalataya namin, Panginoon, na maging, O God, magamit mo kami bilang haligi ng simbahan mo, Panginoon. Patuloy, O God, na mangusap ka sa bawat isa sa amin, patatagin mo kami, palakasin mo kami, Panginoon. And O God, pagbuklurin mo ng pag-ibig na nagmumula sa iyo ang bawat isa, Panginoon, sa amin, O Lord. And Lord, salamat, O God, sa rumaragasang pagpapala mo dito sa simbahan mo at sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat, O God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po, maraming salamat po sa ating lahat. Thank you po, Pastor Boy, Pastor Badong.